presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasa'y nagbuhat sa Kanya. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasa'y nagbuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Aking ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Kamay ko'y nakataas. Kamay ko'y nakataas. Good morning, Jesus. Good morning. Yeah, Magandang umaga sa ating lahat. Magandang hapon sa At ibang pagpapala lugar. ng Panginoon Magandang gabi. ay ating tatanggapin ngayong umaga ito. Amen. Purihin ng Panginoon. Sige, bago kami bumati, kami po muna ay magkakaroon ng opening prayer. Pastor Fred, open us in prayer, please. Manalangin po muna tayo, dakila, mapagmahal. Diyos nagbibigay ng aliw, pag-asa, lalo na sa mga panahong ito, na kailangan namin na makonfirm o makita kung ano ang mga bagay na dapat naming malaman at sa iyo lamang matatagpuan. With the power of the Holy Spirit, speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng amen. Panginoon. Binabati po namin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay at ang mga kapatiran sa Comfy Family. Ang mga member natin ng outreaches sa ating Comfy North, East, West, and South at sa ibang bansa. Sa USA, sa Illinois, sa Japan, sa Australia, marami pa pong iba, maraming mga lugar na nakakalat. Canada, mas kung saan man po nandoon lahat ang ating mga kapatiran, lahat ng sumusubaybay sa ating GMJ,
kayo po ay lubos naming binabati. Purihin ng Diyos. Ayan. Sige po. Babasahin po muna namin ang memory verse of the week para magtuloy-tuloy tayo mamaya sa ating topic. Sa 1 Corinthians 1:8, ang sabi po, who will also confirm you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Yan. At sa Tagalog, Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. purihin Yun ng po ang Diyos. pinakamagandang bagay na isa sa mga pag-uusapan natin. Oo. Kasi sabi nga, upang matagpuan tayong walang kapintasan sa araw ng Panginoong Hesukristo. Kaya ito po ang purpose ng ating mga studies, to be reformed, I am transformed. Kasi ito po yung title ng book na pinagkukuhanan namin, which is Sons and Daughters by Rebel, at ang topic po ay I am transformed. At tayo po ay nasa na part 3 na. At yung part 3 is I am called, so I live each day with a purpose. So yung nasimulan natin sa missional, God is a missional, so I am ready. So ready tayo, lalo-lalo na itong 2026, tayo po talaga ay we are ready to be sent on a mission. Lahat ng mga kapatiran, alam ko, eager silang mag-outreach, eager silang mga sumama sa mga prayer meeting. At last Thursday, ang naging topic po natin is God is sovereign, so I am surrendered. Tayo po ay nagpapasakop sa napakataas o makapangyarihang Diyos natin. Kaya kinakailangan itong buhay natin, ialay natin, isurrender natin sa Panginoon. Kasi yung walang bagay sa sakop ng kapangyarihan ng Panginoon, nothing that lies outside the realm of God's sovereignty. Yan, yung lahat na hindi kasama sa kanyang kapangyarihan. Lahat yan under sa kapangyarihan ni Lord. Kaya nga sabi nga ron, kahit na yung evil, kahit na yung masasama, even the evil acts of men. Pero itong evil acts of men, hindi niya kinukondon, kaya lang inaalaw. Di ba, Pastor? Kaya yung ganun yung sovereignty ni Lord, ha? Alam niya kung hanggang saan. Kaya kung tayo man ay dumadaan sa pagsubok, huwag ka mag-alala, hindi ka pababayaan ng Panginoon. God allows it God allows it for a purpose. Ang purpose niyan, pagtibayin na ating mga faith, o kaya makita talaga natin ang kapangyarihan. Katulad na ng naging sample last week kay King Nebuchadnezzar, until the time na ang kanyang sovereignty, ang kanyang kapangyarihan ay mahayag sa lahat ng ma-admit ni Nebuchadnezzar na ang Diyos lamang ang may kapangyarihan para sa kanya. Kaya yung choice na para i-receive natin ang ating eternal life is not determined by a blind, arbitrary sovereignty, but the sovereignty which operates in conformity with the divine wisdom, holiness, and justice. So yun, hindi yung basta sumusunod ka lang ng walang purpose. Yan nga, yung ating nagiging kinakailangan, bakit ka nakasusunod sa Panginoon? Bakit ka nakakapagpasakop? Bakit ka susurrender sa sovereignty ni Lord? Dahil ikaw ay binayayaan ng banal na spirito para malaman mo, yung divine wisdom nga, yun na nag-ooperate na sa iyo. And so we are as children of God, should know why you surrender. Bakit ka ba? Ba't sumusurrender ka kay Lord? And one way of surrendering to the sovereignty of God is offering ourselves as a living sacrifice. Kinakailangan, uunahin natin ng Panginoon sa ating buhay at huwag mong sabihin na dahil sa akin, dahil sa iyo. Kaya ngayon naman, at saka itong act of surrender, hindi ba, Pastor? It needs humility. Wala pang sumusurrender na mayabang. Lahat po ng sumurrender, kahit na yung mga binigyan namin ng example last year, yun po ay nag-acknowledge na sila ay talo. Ibig sabihin, wala ka ng kapasidad para i-insist kung ano man yung gusto mo. Yan, di ba? Yung mga sundalo, yung mga preso, yung lahat ng ibinigay naming example last week, ibig sabihin yan, kaya ka sumurrender dahil nakita mo na wala ka ng kapangyarihan. And to be able to experience this Christian positional sanctification po yan.
Yan po yung mga, hindi ba yung sinabi nga ni Pastor yung mga, ano ba yung kinds of sanctification na pinagdadaanan natin. Hindi ba? Yung positional, yan po yung nalalaman mo na ikaw ay anak ng Diyos. Yung experiential sanctification, yun naman yung nararanasan mo. Kaya yun po yung positional at experiential na nakikita natin. Kaya ngayon naman, we need to be, kinakailangan, para mo ma-experience yung Christian positional sanctification, kinakailangan maging visionary ka. Kaya ang topic natin ngayon, God is visionary, so I am involved. Yan. Kasali ako dyan. Kasali tayo Okay, dyan. sige. Kaya ano ba yung itong message natin dito? Kasi kapag sinabi mo kasing visionary, may pangitain ka. Sige, Okay. basahin mo na ni Pastor yung word namin. Sige. Basahin natin sa New King James Version at saka ako babasahin sa Living Bible Version. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. This is the word of the Lord. Manalangin po tayo. Diyos na mapagmahal, pinakikita mo sa amin kung ano ang dapat naming dalhin sa ibang tao at sa buong mundo, sa ikabubuti nila at sa ikabubuti ng lahat ng tao na dapat makakita o makadinig ng magandang balita. Kaya mangusap ka, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Okay. Kasi po, maraming complain ang sabi ng tao. Wala kaming leader to defend us. Wala. Napabayaan na kami. Napakaraming complain. Ito po, sa Tagalog, sa Living Version, Bible Version. Write my answer on a billboard. Dahil sa complaint, ito ang isusulat ko. Write my answer on a billboard, large and clear, so that anyone can read it and at a glance and rush to tell others. Message will surely come. Be patient. They will not be overdue. Yes, purihin ng Ganda, Panginoon. no? So yung vision kasi, di ba? Kaya nga doon sa ang ibig sabihin kasi, what do you mean when you say God is visionary? So, pagka sinabi mo kasing visionary, it is typically using the word in a metaphorical method or theological sense to describe God's attribute, not making a statement about God having human-like eyes or physical sight. So meaning, hindi ang Diyos, hindi katulad ng mata natin na kung ano lang yung makita, physical sight, di ba? At yung human-like, yun nga, human-like eyes. Wala kang nakikita, hindi mo makikita yung beyond that. Pagpalagay natin ito, may pader, di ba? Kapag ka human-like, kung ano lang yung nandun sa may pader, hanggang nasa loob, kung ano lang kita ng mata mo, yun lang ang nakikita mo. Kung ang nakikita mo, malalapit lang. Oo, makalalapit. Malabo mata mo. Lalo na kung malabo mata mo. Pero, ang Diyos, kita lahat. Di ba wala nga makapagtatago kahit nga even in the depths of one. Far Kaya, sighted. oo. Kaya, Kahit malayo. kaya kahit kapag nakatago. tayo ay nakuha natin yung, na-adapt natin, yung attribute ni Lord na yon na magiging visionary rin tayo, ganito yung magiging kwan mo eh. Hindi ba? Katulad yan. Kapag ka naging Kristiyano ka, tinanggap mo si Lord. Bakit parang, lalo na yung mga may experience yung sa water baptism po, pagkaangat na gano'n nila sa tubig, maraming nagsabi, parang bukas yung langit, parang meron ako nakita. Kaya sasabi mong, I see the Lord
He is high and lifted up. I see the Lord. He is high and lifted up. I see His throne with its brightness, and His presence fills the temple. I see the Lord, He is high and lifted up. Nagkakaroon ka ng vision. Nakikita mo yung magandang bagay, lalo na yung napunta ka sa isang magandang lugar, makikita mo yung creation ni Lord. Wow! Pagkatapos magkakaroon ka na ng vision dito sa lugar na to, magkakaroon ng isang temple na si Lord lang ang sasambahin. Imagine mo, yun yung mga ganon. Dito, kay Habakuk, nakikita ni Habakuk what is only on the physical eye. Di ba? Nakita niya lang yung kasamaan ng paligid niya. Nakita niya lang yung pagkatapos, nakita mo yan may nakikita ka. Vision mo yan. Kumbaga, hindi naman sinabi ng spiritual vision, kundi yung vision mo na ayan yan, nakikita, that is the physical eye. Anong sabi ni Lord? Huwag ka na magreklamo, Habakuk, isulat mo lang. Isulat mo yung vision mo, yung ibig sabihin kung ano yung nakikita mo. Itong vision na to, hindi vision mo to, ha? Oo. Ito ay vision o pangitain ng Panginoon. Pinakikita ni Lord. Pakikita. Kanina nga, hindi ako makabasa eh. Mhm. Dahil yung salamin mo naiwan sa... Okay, ganito yan, ha? Okay. Ang sabi, yung aking sagot doon sa mga tinatanong mo, lahat ng hindi mo alam, ito ang sagot ko sa iyo. Write my answer on a billboard. Yun ang version doon. No? Dito Kasi sa binasa natin pag may kanina, bagyo, tablet. Oo. Parang hindi ba tayo, yung lahat ng billboard, Lili pa rin. tinatanggal. Oo. Pero itong kay Lord, sulat mo riyan, may bagyong darating eh. Oo. Huwag mo alisin ng billboard. Mhm. A large and clear, so that anyone who read it and at a glance and runs to tell others. Makikita nila agad kasi dahil ang laki ng billboard di ba? Be patient. Oo. Darating. Ang sagot ko sa iyo will not be Delay. overdue. Praise God. Kaya on time si Lord. Kaya kapag kinausap ka, sumunod ka lang. Surrender ka kay Lord. Doon sa Proverbs kasi meron ding maganda tungkol sa vision. Proverbs 29, 9:18. 18. Sa New American Standard Bible. Where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is the one who keeps the The law. law. If there is no vision, people perish. Yes. Yan. Dahil bibigay sa iyo ng Panginoon ng vision, kaya yung lahat ng sinasabi niya ay atin ang magagawa. Dahil Amen. alam natin, malinaw na malinaw ang mensahe ng Panginoon sa ating Sa lahat. Tagalog kasi yung Proverbs 29:18 ang sabi. Ang 29:18. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. So, yung vision dito na ginamit sa English, dito ay patnubay naman. Napakaganda po kasi kapag ka nga naman wala kang pangitain doon sa mga resulta ng nangyayari sa mga ginagawa mo, di ba? Like gumagawa ka ng kasalanan, kailangan may vision ka kung anong mangyayari sa'yo. Kapahamakan yun, mga kapatid. Kaya sabi nga nun, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Kaya kapag ka ang bansa natin, Walang patnubay walang ng Diyos. patnubay ng Diyos, walang vision na nakikita, hindi ba? Hindi ba madalas pinoproject nila yung prosperity ng nasyon, prosperity. Kailangan yan based on the Word of God. Sa Chronicles, hindi ba sabi nga, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek by my... faith. Turn from your evil ways. Turn from your evil ways. Then I will answer your prayer and
make your nations prosperous again. Imagine mo, yun po yung vision ni Lord na kapag tayo dito sa Pilipinas, magbago lang. Naku, pag hindi napakayaman po ng Pilipinas, nakita nyo, ang laki ng pera. Grabe. Kaya pagka hindi tayo mahirap, huwag kayong tatanggap na ang Pilipinas ay mahirap. Napakayaman po ng Pilipinas. Kaya sabi, where there is no vision, the people are restrained. Yan. Meron pang isang vision. Joel 2, Joel 2. 28. Yan, sige. Yan ni pangitain Mhm. doon sa Old Testament na, sabi, limited lang ang padadala ko na visionary. Mhm. Ang sabi doon sa ating binasa, I am ready. Praise God. So, pag ang nagbabasa babae, Mhm. kasama ka doon. Amen. Yan. Kaya dito sa Joel 2, ito po yung na-fulfill. Itong prophecy na to ay nagkaroon ng kaganapan sa Acts 2. Pero sa, ang sabi nga, Joel 2:28 sa English po, sa New American Standard Bible, it will come about after this that I will pour out my spirit on all mankind, and your sons and daughters will prophesy. Your old men will have dreams, your young men will see visions. Yon. Kaya yung ating mga kabataan na lalaki magkakaroon ng mga pangitain. Manda kayo. Oo. Sila ang mabibigyan ng gift of vision. Imagine mo, kaya itong mga kabataan natin, inaalagaan natin. Kaya sabi nga ganon, di ba? Anong bang sabi ng ating isang bayani? Sabi nga na, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Purihin ng Panginoon. Kinakailangan lang ang gospel ay ma-spread talaga para maunawaan natin kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon para magkaroon ng kaganapan lahat, yung mga vision na sinasabi niya na magdudulot sa atin ng kaginhawahan. Thank you, Lord. Itong visionary ni Lord, yung God is visionary, ito po ay may mga idea na natutupad o nagaganap at kinakailangang maunawaan natin. Sabi nga, the concept of visionary often encompasses the following ideas. May 4 na idea po na nagkukonsist po sa pagiging visionary. Una, ang sabing ganon, foreknowledge and foresight. Pastor, ano ba yung foreknowledge and foresight? This implies that God has a complete, perfect understanding of the future. Kompleto at mauunawaan natin at walang baka ganito, baka hindi. Perfect siya. Perfecto. Walang pintas. Ito ang Mm. knowing All all events. events before they happen. Yes. Bago pa mangyari, malalaman mo. Because God has knows. called us to be a visionary and we are ready. Amen. And we are involved. Andito ka. Dapat alam mo. Kasi si Lord, nakikita niya yung future. He alone knows the future. Kaya i-open niya yung foreknowledge and foresight. Beforehand, alam na ni Lord ang future eh. Hindi ba? Kaya this is often linked to the theological concepts of omniscience and predestination. Yung pagiging omniscient ni Lord. Kaya yun ang kwan niya. Doon sa Isaiah 42:9, sabi niya, see, the former things have taken place and new things I declare. Before they spring into being, I announce them to you. Alam niyo ba kung bakit during the old times, maraming propeta? Kahit naman ngayon. Actually, ang prophet natin dito sa Bible, meron pong mga ginagapit na mga tao na binibigyan ng salita ng Diyos. Kahit tayo mismo, we are all, when we profess the Bible or the Word of God, we are considered all prophets. We declare it. We give the Word of God. These are all prophetic messages. Kaya pag sinabi mong ganon, i-announce muna bago mangyari. Like the last days, di ba? Yung eschatology, di ba? Na-take up na natin yan beforehand. Beforehand, alam natin na malapit na, ang dami na pong signs. Marami na. Doctrine of kenosis. O ano yung kenosis? Iyan ay
isang paghanda na ang dakilang Diyos na bababa dito sa lupa is the maker of heaven and And earth. earth. Yes. Kaya ang mga tao, kailangan humanda ka, Manda ka. Oo. dadating na, dumating na. Praise God. Alam niyo, nung pinag-aaralan natin, natatandaan niyo ba yung topic namin na Second Advent, nung pinag-aaralan natin ng last days? Pag tinignan mo yun, kasi talaga pong magkakaroon ng new heaven and new earth. Yan. Darating ang time na itong old world na to, mawawala ito eh. Mawawala siya. Totoo. Mabirek siya eh. Pag sa Revelation, binasa nyo, hindi mo ang mga lahat ng tunay na Kristiyano, hindi natatakot sa Book of Revelation. Magkakaroon ng tunay na wakas, pero nakatingin ka doon sa sinasabi ni Lord, there will be a new Jerusalem. Imagine mo, new world. Praise God. Nakakatakot. Hindi. Meron pa ng Basta na kay Lord ka, walang Pero kapag takot. na Kasi kay Lord ka, naghihintay ka eh. Ito yung purpose at saka plano ng Panginoon. Yes, yun ang vision mo. You are for knowledge and foresight eh. Yun. Doon kakatingin ka, sabi nga na, doon sa bagong gagawin ng Panginoon. The former things have already taken place, but the new things the Lord is declaring to us, He is announcing at it to us that it will happen soon. Yan. So, number 2 concept na ibinigay dito sa pagiging visionary ni Lord is purpose and plan. What is this purpose and plan? Pastor? It suggests that God has a grand overarching plan or a specific purpose for the universe. Merong, hindi yung malabo. Ano kaya ang plano ng Diyos sa buhay ko? Yes. Ang plano ng Diyos, I alone know the plans for you. Yes. Jeremiah Siya lang 29:11. nakakaalam. Kaya kailangan, na doon ka sa dapat mong malaman, dapat mong maintindihan, dapat maunawaan ng isang tao na binigyan ng isang katungkulan ng Panginoon. Not to be afraid because something good Amen. is going to To happen in the future. Yes. And our future Is in the hands. hands of the Master who gave us the vision Yes. para maunawaan at maintindihan ng lahat ng tao. Ultimate plan to ha? Ultimate Wala nang plan. ibang plano No? at wala nang ibang goal towards which all of existence is moving. Ito Talagang yung doon. pinaka-kwan. Ito yung pinaka-goal ng kwan. Ito yung pinaka-goal na bakit ba umiikot ang mundo? yan. Kasi yun nga plano ng Diyos sa'yo, He alone knows the plans for you. Siya lang ang nakakaalam. Kaya sabi nga ganun, may kasabihan ng Pilipino, ang buhay ay parang gulong ng palad. Ikaw ay kuminsan nasa ibabaw, kuminsan nasa ilalim. Pero ang purpose and plan ng Diyos sa mga tunay na Kristiyano is for good. Hindi kanya tinawag para ikaw ay sobrang maghirap. Alam niyo kung bakit naghihirap ang isang Kristiyano pag tinawag ni Lord? Hindi makasunod. Natatakot, hindi maka-full trust. Pero pag na-trust ka, dadaan ka muna sa wilderness experience niyan, totoo yan, para hindi ka na bumalik ulit. May purpose di ba? Bakit ka nagkakaroon ng mga trial? Kung kailan naman ako nagkarismatic, saka naman ako naghihirap. Alam nyo, pag tumingin ka talaga, pag sa Word of God ka kumuan, meron nandito ka sa pangako na hindi. Kahit na nagdadaan ka sa konting pagsubok, hindi. Ang pangako ni Lord, ang plano niya sa akin maganda Hindi ba? Kaya yung purpose and plan ng pagiging visionary ni Lord ay para sa ikabubuti ng bawat isa. Alam mo, yan hindi yung positive na thinking. Hindi positive. Hindi. Ito yung is sure ball. faith. Ito yung ang umaandar, yung faith.
Hindi mo faith. nakikita, pero siguradong sigurado ka. Kaya ito yung isang awit yung sabi niya, within the veil, I now would come into the holy place to look upon thy face. I see such beauty there, none other can compare. I worship thee, my Lord, within the veil. Ikaw ay napakapaloob sa plano ng Diyos, within the veil, na nakakapapasok ka sa presensya ng Panginoon, nakikita mo ang holiness niya. Sabing gano'n niya, you look into the holy place. Kita mo ang Diyos eh. Yun yung kwan eh, di ba? Alam mo na nasa presensya ka Ng Panginoon. Kaya yung plano niya, Always present to protect us, to guide us, to know what is ahead of us. Kaya ang sinasabi sa Jeremiah 29:11, I alone. I will give you a future and A hope. And my future is in the hands of God, who have told us His vision and His purpose na tayong lahat kukunin niya. Amen. Bibigyan ng magandang buhay dahil ang Diyos na nangako, He is a promise keeper. Amen. Don't worry about what have you seen na sa ilang mata mo lang nga nanggagaling. O hindi itong vision nito, ang Diyos ang nagbigay sa atin. Kaya yung divine revelation and guidance, Yon. the term might be used to describe God's ability to communicate or reveal His plan to humanity. Ito ibinibigay sa atin ng Panginoon to be a guide, at ito yung revelation ng Panginoon, pagpapakita o pagpapahayag ng ating Panginoon. Usually, paano ginagawa ni Lord yan? Usually through the prophets, the scripture, or spiritual insight. Providing a vision for how people should live their lives. Yan po yung ika-third concept, divine revelation and guidance. Hindi ba? Napakaganda. Dinidescribe yung ability ni Lord to communicate or reveal His plan to humanity. Kaya ngayon nga yung sinasabi mo, anlinaw, hindi ba, Pastor Fred? Hindi naglilihim si Lord. Sabi niya nga ganon, bago ko gawin ito, papadala ko ng propeta sa inyo. Mga propeta para sabihan kayo kung anong ang mga bala ko sa mga future, sa mga susunod. I speak to them Amen. in dreams or Visions. Yan. Makikita mo, mangangarap ka pa eh. Oo. Tayo mismo, hindi niyo po ba nakikita yon? Kuminsan meron tayong mga panaginip na nangungusap si Lord. Kaya hindi lahat ng panaginip ay kabaligtaran, mga kapatid. Kuminsan, mayroon kayong mga panaginip, ihingi nyo kay Lord, vision nyo yun. Hingin nyo kung anong dahilan. Lalo na yung mga young men, sabi nga, your young men will see visions. Meron pong mga vision talaga. Meron pong mga pinahahayag, merong gustong ipahatid ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapag tayo ay binibigyan ng vision, makiusap tayo sa Lord. Alam mo, magpapaliwanag ang scripture. Scripture mismo. Kasi what has happened before is happening again. There's nothing new under the sun, sabi sa Word of God. Kaya kung paano nangyari nung unang panahon, nangyayari pa rin ngayon. Amen. Kaya sabing ganun nga, anong scripture meron ka dyan sa Numbers? Numbers 12:6, ito po. He said, God said, listen to my voice. When there is a prophet among you, I, the Lord, reveals myself to them in vision. Ayan. Yes. Ang Panginoon ang magre-reveal ng pangitain Sa mga doon propeta. sa mga propeta
na kanyang kinakausap dito sa isang version nito sa NIV, dreams eh. Pero Yes. ito yung talagang mga pangitain. I speak to them in dreams. Praise God. So yung mga creative imagination, alimbawa, Yan, yan yung ika-fourth concept. Creative kapag wala imagination. ka sa Panginoon, yung wala ka kay Lord, minsan mangangarap ka, puro problema, na walang kalutasan. Amen. Wala ka kay Lord. Ang inaasahan natin, puro mga suggestion yung ating mga isipan na bago ka matulog, kadami mong problema. Pero yung pala, ipinakikita sa iyo ng Panginoon, wala kang problema. Ang may problema, yung utak ko o ating mga utak na punong-puno ng problema while the Lord is speaking to us in dreams. Kaya kumisan hindi natin nauunawaan. Nauuna kasi masyado nating, di ba? Kaya nga yung teka muna, yung doon lang sa Psalm 14, di ba? Stop fighting, sabi ni Lord. Stop fighting. Be still and know that I am God. Kuminsan kaya hindi natin marinig ang sinasabi ng Panginoon o hindi natin maunawaan yung mga binibigay na vision ni Lord kasi masyado tayong abala. Hindi natin binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mangusap sa atin. Nawawala na yung quiet time eh. Yan ang mga problema natin Oo. lahat. Kaya Kasama ngayon ako dyan, 2026. minsan, Oo. kasama ako dyan. Pareho naman tayo. Alaala Lahat ko. naman tayo. Baka kung Kaya ano, lang, baka kung ngayon ano. 2026, kaya ito binibigyan tayo ng mga pag-aaral na ganito, pinaaalala sa atin mga kapatid, let us have a vision of the future. Let us have a vision of what the Lord wants us to do this 2026. Kaya ito ibinibigay sa atin itong January pa lang para masimulaan natin. Because God is visionary, so involve natin na sarili. Salamat sa Diyos. Kasi ang sabi nga ganon, in a broader sense, it can refer to the creative power in imagination behind the design of the universe, implying that the created world is the result of a divine vision of what could be. Kasi creative imagination, ibig sabihin, di ba, kinakailangan yung ating creativity, na-discuss na rin naman natin yan eh. Kasi kapag ikaw ay naging creative, ikaw ay sumusunod sa pagiging quality ni Lord na you are imaginative. Okay. Salamat sa Panginoon. Kaya, alam mo mga kapatid, napakaganda na pag-aralan natin itong mga visions. Kasi, kung yung visionary, yung mga propeta nung unang panahon ay binigyan ng vision, sa ngayon, nangyayari pa rin ito. How do you know? Baka ikaw yun. Makinig ka. Kasi one of the prophets who received so many visions during the old times is si Jeremiah. Pero before Jeremiah, si Daniel, tsaka si Joseph. Even Joseph sa Genesis pa. Si Joseph the dreamer. Lahat sila may mga vision. Kaya yung visions nila, ginamit para sila ay tumaas. Di ba? Si Joseph, kaya naging number 2 sa Pharaoh sa Egypt. Yung vision na binigay sa kanya, yun ang nagligtas sa mga Egyptian, at the same time sa mga kapatid niya o lahat ng Hudyo, lahat ng Jews, sa drought o yung sa famine na dumating sa panahon na yon. Kaya yung vision na yon na binigay kay Juan, imagine mo, that was given to Joseph in a dream. Kaya ang tawag kay Joseph ay Joseph the Dreamer. Amen. Kaya yung kay Daniel din, hindi ba? Yung last week natin, yung kay Nebuchadnezzar, kay Daniel ibinigay yun, yung vision na yun. Lahat yun in a dream. Kaya mga kapatid, until the present time, sinabi sa Joel 2 nangyayari sa panahon natin ngayon, nangyari po itong Joel 2 sa Acts 2. Di ba? The coming of the Holy Spirit. Ito po ngayon ay nangyayari. Purihin ng Panginoon. Kaya yung sabihin mong gano'n, may mga propeta pa, may mga visionaries pa. Meron po, meron. Kaya kinakailangan, para mo naman matest kung totoo yung vision mo, kinakailangan scriptural. Ang test po noon ay, is it
scriptural. So pag-aaralan natin ang Sam, maaring kung kulang man ng oras natin, ma-take up natin. Some of the visions of the famous Jeremiah na napakaraming vision na ibinigay sa kanya si Lord. Sige, sisimulan po natin. Ito. Number 1. Vision of almond tree and boiling pots. Jeremiah 1:11 to 12. The almond tree symbolizes divine watchfulness and the swift, sure fulfillment of God's word. So ito yung almond tree. Oo, basahin muna natin yon. Ano ba yung sinasabi sa Jeremiah 1:11 to 12? Ang sabi po doon, the word of the Lord came to me. What do you see, Jeremiah? Sabi ni Jeremiah, I see the branch of an almond tree. I replied, the Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see my word is fulfilled. Pastor, nung una kong nabasa to, nandun lang ako, tingnan mo si Lord, nakabantay talaga para yung promise, pag tumanggap ka ng promise kay Lord, si Lord sigurado na fulfill niyang promise niya, binabantayan pa niya para makuhan. Kaya yung sinabi ni Pastor kanina na ang sinisimbolize nitong dalawang scripture na to, ano? It symbolizes divine. Ito. Watchfulness and swift, sure fulfillment of God's word. Yes. Steaming. Oo. Parang Nagmumula, parang Pinaan lang. Hindi pinakukuli. Hindi eh. Yun lang, init lang. Yan. Okay, ganito. Ang Hebrew word po nito syakad. Syaked. To wait, ha? Oo. Ito. After winter. After winter, ha? Uh-huh. Tingnan nyo. Signaling God's active readiness to perform His promise and warnings. It's multi-layered emblem of vigilance, promise-keeping, and the certainty that God's plan, whether judgment or restoration, will come to pass, linking to Aaron's budding rod and Jesus as the ultimate Branch. branch. Yan. Yung pinagkunan po namin ng... Pagdating po ng after winter, dadating yung spring. Yan. Ito po yung mga napugana namin dyan sa mga scholars of the Bible syempre, sa mga references. So ito po yung sinasabi na ito palang almond tree. Noong una, hindi ko maintindihan to. Ano yung sinasabing vision kay Jeremiah tungkol sa almond tree? Ito pala, yung sinabi nga ni Pastor, ito ay nagpapakita ng, kasi yung almond, to wake di ba? Yung ang meaning niya, syaked, to wake. At yun namang syakad, yung after winter, yung preparation bago mag-summer. Hindi, pagka After winter, oo. di mag-i-spring na. Mababago na ang Yung spring, kaya nagbabad nga nagkakaroon ng mababago na yung yung Kaya klima. pag spring, makikita at madadanasan natin sa bundok, nag-iiba ang kulay. Yes. Kaya yun nga, nagre-refer yun, parang ikinumpara yun do sa Aaron's budding rod. Ibig sabihin, di ba yung tungkod ni Aaron, nagkaroon ng nag-spring ng ano yun, pero lumabas Para na, mamunga. oo, may lumabas na anong tawag ba yung bud? Lumabas na maliit na leaves, gano'n, di ba? Nagpapatunay na parang pwede mo nang itanim, kung man siya, di ba? So, at saka si Jesus as the ultimate branch, yun po yung reflection doon. Kaya pag nakita mo, sabi nga naman niya, nakita ni Jeremiah yung almond tree. Ito'y nagsisignify na ito yung scripturally ay natutupad agad ang pangako ni Lord na nagwa-watch siya. Sigurado, ang kanyang mga promises ay sigurado, just like yung Jesus as the branch and yung rod ni Aaron ay nagkaroon ng isang leaves o tumutubo
nabuhay, di ba? Nagkaroon ng buhay. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng ganong, hindi natutubuan ng bad yun eh, ng hindi nabuhay yun. Usbong yun, nag-usbong. Yung ang Yan. baston ko. Oo. ayaw. Umusbong, imagine mo, hindi naman tinanim yung bangkwan yun. Jeremiah 1, Ah. 11 to 19. Ikaw na lang Hindi, yun na nga mag-ano yan. ha? Sa susunod naman, yun yung 11 to 12, yung muna, yung binasa natin. Ngayon, yung from 13 to 19, meron din pong sinasabi doon. Kasi yung sabi sa 13 to 19, the word of the Lord came to me, I see a pot that is boiling. Yun ang susunod na vision na nakita ni Jeremiah. Besides yung almond tree, dito naman sa verses 13 to 19, ang nakita niya naman, boiling pot. Ano naman ang sinisimbolize ng boiling pot, Pastor? The boiling pot. The boiling pot. 13 to 19. Yes, oo. The boiling The pot. boiling pot symbolizes imminent fiery judgment and devastation pouring out on Judah from the north, especially Babylon, due to their disobedience. Disobedience, yan. Merong coming judgment. The pot represents Jerusalem and its people, while the boiling pot signifies God's intense wrath and The uncontrollable. uncontrollable upheaval of invasion, a fulfillment of covenant curses against idolatry and rebellion. This vision serves as a start of warning for Jeremiah and Judah to heed God's call to repentance before the calamity unfolds. Bago Yes. dumating. Praise God. So, nakita po nyo, yung vision ni Jeremiah, nakakita siya ng boiling pot. Ito ay nagre-represent na magkakaroon ng judgment doon sa mga pinagagawa ng mga tao during his time. Kaya ito'y nagsisimbolize ng imminent. Hindi mo mahihintong pag-judge o yung paghuhusga ng Panginoon dahil sa kanyang galit sa ginagawa ng mga tao during that time. Kaya sabi nga noon, this vision serves as a stark warning. Ibig sabihin, matinding pagsasabi o pag-warning. Yun. He is a God of second chance. To heed God's call to repentance. Makinig kayo mga kapatid, sabi gano'n. Yun lang nangyayari sa atin na sobrang baha, yung mga lindol. Hindi nyo pa ba nakikita yon? Na yan ay mga warning na ng Panginoon sa atin. Na kung hindi tayo magbabago, baka abutan tayo. Ayan na pala yung last days. Pagkatapos, hindi pa tayo, hindi ba? Kita na eh. May mga vision na eh. Huwag niyong sabihin na, yan, kitan pa, naked eye na yan. Pero what is behind that? What is behind this lindol? What is behind this one? Ano yung mas deeper meaning of these calamities? Nakikita na natin. Ang sabi nga ganon, sabi ni Lord sa verse 16, I will pronounce my judgment on my people because of their wickedness in forsaking me, in burning incense to other gods, and worshiping what their hands have made. Kitang-kitan mo na eh, kasi sabing gano'n niya, in what their hands have made. Alam nyo, I hope, itong ating mga practices na like yung sa Quiapo, yung every January 9, I hope lang. Kasi kita mo na yung kwan. Sabi ni Lord talaga, pagka pinorsake natin yung mga warning niya, may mga namatay na kasi, kaya ko lang naman nabanggit. Hindi natin kinukuha yung faith. Alam niyo, yung hindi mo mapoforsake, pero kinakailangan na sa atin, mga kwan, nagtuturo, sabihin na natin ng tama. Ano ba? Ang laki po ng pananagutan yan. Kaya naman namin hindi mapigil na hindi mabanggit kasi ang laki po ng pananagutan natin kung hindi natin ipinagpipreya na yung mga pinuno na yon na dapat magturo ng tama ay dapat ituro na maaring magkaroon ng judgment. Naliligaw ang mga tao. Sabi nga, my people perish because of lack of knowledge.
kinakailangan po matutunan natin dito sa nangyayari sa panahon ni Jeremiah. Kitang-kita na kung ano yung mangyayari. At ito naman ay tuntuan naman, sabi nga niya sa verse 18, "Today I have made you a fortified city, an iron pillar and a bronze wall to stand against the whole land." Ito yung pangako niya. "They will fight against you, but you will not overcome. They will not overcome you, for I am with you and will rescue you," declares the Lord. Si Jeremiah, bilang isang propeta, natatakot magsabi ng ganitong mga prophecy. Pero sabing ganun ni Lord, "I will be with you, will rescue you." Kaya huwag tayong matakot. Pero wag naman, let us do it in a loving way. Kasi totoo naman, kinakailangan na nating i-proclaim what is the imminent danger of not telling the truth about what they are doing. Nawa may makarinig. Sa totoo lang, may makarinig tungkol sa pagtuturo nato. Magbasa po kayo. Basahin niyo ang Biblia. Ang Biblia, ang sabing ganon, kung ano ang nangyari noon, nangyayari pa rin ngayon. Wala pong hindi po nagkulang ang Panginoon sa pagbibigay sa atin ng warning. Purihin ng Panginoon. Ang susunod na vision ni Jeremiah, ito naman po ay matatagpuan sa chapter 13, 1 to 11. Okay, ito ha. Vision of the linen belt. In Jeremiah 13 verses 1 to 11, the linen belt symbolizes Israel's original pure, close, and intended holy relationship with God, but its ruin after being hidden by the Euphrates signifies Judah's corruption, disobedience, impending judgment or exile, becoming useless and decayed like the ruined sars, highlighting their departure from God and future Disgrace. disgrace. Tutuwa ako dito sa vision na to. Kasi itong linen belt na to, sinabi pa ni Lord kay Jeremiah, itago mo yan sa mga racks, yung linen belt. Nakakatuwa pagka inutusan siya. Imagine niyo si Jeremiah, sinasabihan ni Lord, pagkatapos talagang word for word, sinusunod ni Jeremiah yung instruction. Hindi ba God is in detail? Talagang detalyo kung magbigay si Lord ng instruction. Pero ang maganda dito, sabi nga ganun, sinisumbly siya yung linen belt, yung originally pure, close, and intended holy relationship with God. Ganun naman tayo dati, di ba? Talaga namang ang tao, mabait. Dati namang sumusunod. Kaya lang, ang nangyari, nagkaroon ng corruption. Di ba? Yung mga empleyado naman ng gobyerno, dati namang mababait yan eh. Mga honest yan, di ba? Kaya lang, nagkaroon nga ng corruption, disobedience, kaya nagkaroon ng impending judgment. So, sabi nga doon sa Jeremiah 13 na yan, doon sa, sabing gano'n niya, yung sa verse 6, di ba? Sa 7 muna. Sa 4, sabi nga na, "Take the belt you bought and are wearing around your waist and go now to Perat and hide it there in cracks." Sabi gano'n niya. So, I went and hid it. Many days later, the Lord said to me, "Go now to Perat and get the belt I told you." So I went and dug up the belt and took it from the place where it is hidden. But now it was ruined and completely useless. Ang sabi ni Lord, doon ang paliwanag niya, this is what the Lord says in verse 8. "In the same way, I will ruin the pride of Judah and the great pride of Jerusalem." Walang lihim na hindi nahahayag, mga kapatid. Ito itinago, itong belt na ito itinago eh. Pero nung pagkuha ulit, wasak-wasak na. Di ba? So sabi nga na, in the same way, sabi ni Lord, I will ruin the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. These wicked people who refuse to listen to my words, who follow the stubbornness of their hearts, and go after their other gods to serve and worship them, will be like this belt. Sisirain ka talaga. Yan ang judgment ni Lord. Talagang Completely useless. nasabi ng lahat, napakinggan ng lahat, Oo. nakita na yung mga example
doon sa mga naunang panahon, Mhm. meron silang hindi ginawa. Hindi. Hindi sila nakinig sa lahat ng sinasabi ng warning. ng Panginoon. Yan, Amen. pinakamaganda. So ito lang, makita mo na talaga yan. Kaya napakarami pa po nitong mga vision na to, and I hope na ito po ay maaring isundan namin ulit sa susunod. Pero for the meantime, babatiin po muna namin ang mga may birthday at saka nagdiriwang ng anniversary sa araw na ito na puro mga mahal namin sa buhay karamihan. Salamat sa Diyos at lahat naman sila ay mga mahal natin sa buhay. Ngayon po ay January 22, Thursday, at nagdiriwang ang labi-dabi ni Brother Boots na si Sister Jesus Sacao. Happy birthday! At sa aming inaanak sa USA rin sa Illinois, si Sister Reggie Hines, ang anak ni Sister Trining Fidere, si Brother Lawrence Garcia, si Brother Ram Kihanse. At happy anniversary, Minister Elmer and Sister Tata Nokom. Yay! Grabe. Thank you, Lord. Sige, batiin natin sila, mga kapatid. Brother Bong. Purihin ng Panginoon, yan. Salamat sa Panginoon sa inyong mga blowout, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, ito pong mga vision ni Jeremiah, marami pa po ito. At least meron kaming mga, nakuha natin yung almond tree, at yung kuha na yan, mga susunod pa, natapos tayo sa boiling pot, and then kung ano man pa yung mga iba pa na linen shorts, hanggang linen shorts tayo. Kaya yung iba pa, maaring ma-take up namin sa mga susunod pa. Pero for the meantime, ito pong God is visionary and I am involved. In summary, we call God visionary in a way of expressing belief in a forceful and all-knowing and sovereignty of deity, who acts with deliberate intention and a complete understanding of both the present and the future. As His children, God wants us to be involved in the family business of loving and serving a hurting world. Yan, ang mundo natin ay may sakit, mga kapatid. He sees the need around us. Just as in the times of early prophets like Jeremiah, He recognizes our potential, our hidden talents and opportunities to have to shine. We should be involved. Pastor Fred, and in other words, Ito si Stephen, vision before he died, Acts 7:56. Look, he said, I see heaven opened, and the Son of Man standing at the right hand of God. The Apostle Paul wrote to the Ephesians, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God has prepared in advance for us. Amen. Ito ay kaloob lamang ng Diyos sa atin. Amen. Yung mabubuting gawa Praise nating God. lahat. So, isa yan sa And vision ni Stephen. Around the same time, he wrote Ephesians, The Philippians. Philippians, for it is God who works In in you. you to do and to act in order to fulfill His good purpose. Philippians Siya pa 2:13. rin. Yes. In other words, We are called, commissioned, and empowered to partner to with God. partner with God
in doing Good works. good works. So partner din natin si Lord. God is committed to you as a person, and He's excited about While What what you will accomplish. you will accomplish. Kaya- Naghihintay si Yan. Lord Kaya ng you are tugon. valuable no matter what you do. You are capable of doing incredible things. So we should be very involved in the visions that the Lord is giving us. Both are true and both are awesome. Kaya sa 1 Corinthians 3, 5-9, ang sabi po, what after all? Sabi gano'n niya. Sa verse 9, for we are co-workers in God's service, you are God's field and God's building. So malapad po o malawak ang ating pinagagawa mission sa atin ng Panginoon, and He can see ang laki ng field, ang laki, ang daming taong dapat ilapit pa sa Panginoon. Kitang-kita mo yung vision na yan. Kaya sabi nga gano'n niya, be involved, be involved. Kaya may reflective question tayo bago tayo magtapos. Okay. What do you think God has especially called you Specifically, to God do has in this season with your gifts, talents, and time? Time, yan. Yun lahat Ano ang ba yung ibinigay sa specific atin. calling mo para sa panahon nato ng 2026 para gagamitin mo yung gifts mo, yung talents mo, at yung oras Time, mo. oo. Yan, sige. Bago namin itapos itong totally by a prayer, may reminder po muna kami sa lahat ng ating mga covenant members na kumalapit na 2 araw na lang po. Hindi, 1 week, ilang araw bale? Mga 9 days? Mga 9 days tayo. Magkakaroon na po tayo ng election of the Board of Governors. Ito po ay magaganap sa January 31, 2026 from 7 to 3 p.m. Saturday, Parañaque Worship Center. Purihin ng Diyos, kaya sabing ganon, sa ating naging topic ngayon, God is missionary and I am involved. Kaya sasabihin mo kay Lord, I am amazed, I stand in awe at your glory, at your glory. Yan. Kaya kinakailangan nakikita mo, ang vision ni Lord ay napakaganda para sa Comfy 2026. Meron siyang magandang gagawin sa ating church, lalong-lalo na sa bawat pamilyang naka-involve sa ating church at sa lahat ng mga nakikinig ngayon, lahat ng mga nanonood. Kita nyo, meron pong vision si Lord para sa ikabubuti ng bawat isa sa bawat isa. Thank you, Lord. Si Lord ang gumagalaw sa buhay natin. Pastor Fred, closing prayer. Okay, manalangin po tayo. Diyos na dakila, na nag-uutos sa amin, sa mga tao, to be prepared for anything that is ahead of us. Upang sa ganon, malahad ang iyong plano sa aming lahat. Dahil mahal mo ang lahat ng tao. At lahat po ng nakikinig. Lahat ng tao na nakakaunawa kung ano ang ninanais ng Diyos sa ating lahat. Be filled with the Holy Spirit. Na siya ang dapat masunod. That there will be no struggle. Thank you, Father. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Sige po. Tayo po ay magtatapos rin sa isang repeat new song of the week entitled Salamat at Nakilala Kita, O Heso Kristo. Talaga naman dapat magpasalamat tayo. It's really a privilege to know Jesus Christ. Composed by Sister Mercy Lalug. Sige po mga kapatid, God bless everybody and see you again next Thursday. God bless. Hirap di ako'y litong-lito, di malaman
problema ay sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Jesucristo. Mga problema ay kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, Jesus. Dati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema ay sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Jesucristo. Mga problema ay kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong bugtong na si Jesucristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong bugtong na si Jesucristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Jesucristo, di na ako titigil sa pag-awit sa'yo. Ikaw ang akla ng buhay ko, sasambahin kita. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Second Timothy 2